Nagbunyi nga itong si Dayan matapos ang nagtagumpay ang kanyang mga plano. Nagsaya pa siya kasama ang kanyang kaibigan na tela baasa rin pa niya itong si Marge matapos nga ang parinig-rinigan pa niya ito dahil umano sa kanyang ginawa ay nawala ng gana ang kliyente. Paano ba naman daw kasi pumapatol ito sa may asawa? Kaya naman galit na galit itong si Marge. Alam na niya agad kung sino ang sumira sa kanya. Yun ay walang iba kundi itong si Dayan dahil sa malaki ang inggit nito matapos nga makita niya na ang kanyang mga kliyente ay lumapit sa kanya. Wala nang pakialam itong si Marge sapagkat natanggal na rin siya sa trabaho kasama ng lalaki na nasangkot sa kanyang affair at dahil nga sa may asawa ito at dahil na rin sa video ay kumakalat at nalaman din niya na galing pala ito kay Marge. Talagang ginawa niya ang lahat na kumalat ang video para walan pa siya ng trabaho. Dahil doon ay galit na galit itong si Marge. Hindi alam ni Dayan kung ano ang maging epekto nito sa kanya. Paano na lang ngayon ang mga taong umaasa sa kanya para mabuhay. Kaya naman hindi na nga nakapagtimpi itong si Marge. Agad na nga niyang hinila at sinugod itong si Dayan matapos ngang tuwang-tuwa pa matapos mawalan siya ng trabaho. At sa pagkakataong yun ay gumanti na nga siya. Muntikan na nga niyang ingud-ngud ang pagmumukha nitong si Dayan dito nga sa basurahan dahil nararapat sa basura ang kanyang pag-uugali dahil wala talaga siyang kapuso-puso kundi iniisip lamang niya ang kanyang sarili at sa posisyon na hinahangad niya. Matapos makaganti nga itong si Marge, agad niyang hinarap itong si Dayan at binalaan na sa oras na may gagawin uli siya na masama laban sa kanya ay hindi na niya ito palalagpasin at mas matindi pa ang kanyang gagawin sa kanyang nakikita ngayon. Kaya humanda-handa na siya sapagkat itong si Marge ay hindi na paaapi. Samantala, ilang araw ding nagmumukmuk itong si Marge. Tingin niya ay papaano na lang ang kanyang buhay. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Ang matagal na trauma ng kanyang kabataan kung saan ito ay tinatago-tago niya at hanggang ngayon daladala niya ang sakit ng kanyang loob dahil nga sa ang kanyang ina ay pinagpalit sa iba. Ngunit ngayon ay malaman niya na ang kanyang jowa pala ay may asawa. Para bang isang karma na wala naman siyang ginawa ngunit pabalik-balik sa kanya at ang matindi siya pa ngayon ang muntik na makasira ng pamilya na kung saan bagay na kinususuklaman niya at nangako siya noon na hindi niya gagawin. Ngunit pinapatahan siya ng kanyang ina. Ang nangyari sa kanyang ina ay hindi niya alam at ang nangyari sa kanya ngayon ay hindi naman niya kagustuhan sapagkat pareha-parehas lang naman silang biktima.